Kaya nga mga kababaihan, kapag sa simula pa lang ng relasyon, dating, or bago pa lang kayo na karelasyon mo, kapag nakitaan mo na ng red flags, marami hindi naman syempre lahat naman tayo merong kapintasan, lahat naman tayo ay merong pagkakamali. So, lahat tayo may red flag. Pero, ang sinasabi ko dito, kapag nakitaan nyo ng maraming red flags, kayong mga kababaihan, mag-isip-isip na kayo. Kasi sa simula pa lang, maniwala kayo, kitang-kita nyo na ang mga red flags. Ang problema, pasok pa rin kayo ng pasok. Tandaan nyo, madaling pumasok sa isang relasyon, pero napakahirap at napakasakit lumabas. Ano kung akala mo love na, akala mo ito na, tunay na pagmamahal na, yun pala ito lang ang simula ng iyong magiging problema, simula ng magiging trauma na relasyon sa buhay mo. Ano kung hindi ka naman talaga mahirap mahalin? Napunta ka lang talaga sa maling tao o sa maling lalaki. Kaya nga mga kababaihan, kapag sa simula pa lang ng relasyon, dating, or bago pa lang kayo na karelasyon mo, kapag nakitaan mo na ng red flags, marami hindi naman syempre lahat naman tayo merong kapintasan, lahat naman tayo ay merong pagkakamali. So, lahat tayo may red flag. Pero, ang sinasabi ko dito, kapag nakitaan nyo ng maraming red flags, kayong mga kababaihan, mag-isip-isip na kayo. Kasi sa simula pa lang, maniwala kayo, kitang-kita nyo na ang mga red flags. Ang problema, pasok pa rin kayo ng pasok. Tandaan nyo, madaling pumasok sa isang relasyon, pero napakahirap at napakasakit lumabas. Yan, good morning, good morning. Good morning po kasi dito sa amin ay 9 a.m. So good morning everyone. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Welcome sa ating channel. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa 8 red flags na makikita nyo sa mga lalaki pero binabaliwala nating mga babae. Kasi sa umpisa pa lang, makikita na natin yan. Ang problema, baliwala natin dahil pogi or crush mo or talagang gustong-gusto mo yung lalaki. Ang problema dyan, dapat maging matalino ka kasi alamin mo ano ang pinapasok mo. Kasi napakahirap talagang lumabas sa isang relasyon at kailangan titingnan mo yung red flags na yan para makaiwas ka sa trauma, sa heartbreak, emotional damage. Ang dami, lahat ng problema sa mga nakaranas na dyan. Alam na alam nyo yan, napakahirap yan. Napakaraming pagdadaan ng problema at napakarami mong iluluha dyan. Kadalasan sa atin kasi dahil nga gusto natin yung lalaki, ipipilit natin tapos ilalagay natin sa isip natin, aasa tayo, umaasa tayo na, magbabago yan, darating ang araw, magbabago rin yan, di ba? Balang araw, okay na rin yan, pagtatrabahuhan ko yan, magbabago yan. Pero ang totoo, yung mga senyales na yan, malinaw na nagsasabing hindi ka pinapahalagahan ng lalaki kasi nga puro red flags lang yung nakikita mo, di ba? Umpisa pa lang kitang-kita na, kaso nga hindi mo pinansin. So kapag ganyan, humanda kayo sa pinapasok nyo kasi for sure alam nyo yan, simula pa lang ng inyong relasyon. Baka nga nagliligawan pa lang kayo nakita nyo na yung red flag. Kaso nagpadala kayo sa emosyon. So kung nangyayari sa inyo yan ngayon, nararamdaman nyo na may red flag pero gusto nyo pa rin tumuloy, ihanda nyo yung sarili nyo. Ihanda nyo yung sarili nyo sa papasukin nyo at ihanda nyo rin yung sarili nyo. Kung ano't ano man ang mangyari, kakayanin mo. Okay? Disclaimer lamang po, ang video na ito ay para mabigyan lamang kayo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pag-ibig. Ito ay mabigyan kayo ng mga information at clarity tungkol sa inyong mga kinakaharap na relasyon, yung inyong pakikipagrelasyon po. Pero kung kayo ay mayroong pinagdadaanan na mabigat na problema sa inyong relasyon, ay kumonsulta po kayo sa mga professionals. Okay, simulan na natin yung red flag number 1 natin. Kaya kanyang mahalin, pero ayaw niyang panindigan. Paano ba to? Mahal nga ako pero 'di ba? So ito kasi yan. May mga lalaki kasi talaga namang napaka-sweet, 'di ba? May mga lalaki na palagi kang sinasabihan ng mahal kita, I love you. Siyempre naman tayo, laglag na lahat. 'Di ba? Makalaglag panty ang haba ng hair ko,
mahal niya ako, di ba? Kaso, ang problema, may lalaki na ganyan nga, pero present lang sila kapag convenient, kapag masaya lang, kapag magaan lang ang buhay sa'yo. Pero kapag dumating na yung commitment, yung problema, yung responsibility, yung consistency, hinahanapan mo na siya na maging consistent sa inyong relasyon, accountability, nako, ayan na, bigla nang nawawala. Madaling sabihin na mahal kita, madaling sabihin na I love you. Pero kung wala naman siya dyan sa tabi mo, kapag may problema ka or kapag kailangan mo siya, hindi pagmamahal yun. Diba? Mahal ka niya, pero ayun nga, hindi niya kayang panindigan yung pagmamahal niya sa'yo. Yun nga kasi, mahal ka niya, ang problema, hindi niya kayang panindigan. Ibig sabihin, marunong siyang magmahal, pero hindi pa siya handa. Hindi niya alam magmahal ng tama. Diba? Madali lang yan sabihin, mahal. Oo, mahal ko siya. Pero alam mo bang magmahal ng tama? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng nagmamahal? Kasi lalo sa mga kabataan natin, huwag kayong sabi ng I love you or mahal kita. May kaakibat. Diba? May kaakibat na na responsibility. So, alamin mo muna paano magmahal ng tama kasi ang lalaking mahal ka, nandyan yan sa hirap at ginhawa. Consistent yan. Kung ano sa simula, ganun yan hanggang sa huli. Tapos, hindi ka gagawing option. Ikaw talaga ang priority. Diba? Nandyan palagi. Talagang suporta sa lahat ng ginagawa mo. Yan ang, tamang pagmamahal. Hindi yung mahal ka lang, pero hindi alam paano magmahal ng tama. Okay, yung red flag number 2 natin, palaging problema ang communication. Diba? Kapag may concern ka, imbes na makinig siya sa'yo, ini-ignore ka. Nagpapaka-busy sa cellphone niya. Hindi nakafocus kapag meron kang sinasabi. Diba? Kapag dumadaing ka, may sinasabi kang problema sa kanya, ang sasabihin sa'yo, ang drama mo naman. Yan yung isasagot sa'yo. O kaya naman, meron kayong pinag-usapan, palaging binabaliktad. Binabaliktad kung ano man yung naging kasunduan ninyo or napag-usapan ninyo. O kaya naman, lahat ng inilalatag mong damdamin o emosyon para sa kanya at para sa relasyon ninyong dalawa, ginagawa niyang biro. Ginagawa niyang joke. Diba? Hindi ito simpleng attitude problem lang. Ang tawag dito ay emotional neglect. Hindi niya pinapansin ang emosyon mo. So, emotional neglect. Kasi alam nyo, kung paulit-ulit nyo na lang naririnig sa kanya, yung ang OA mo naman, o kaya naman ang drama mo naman, every time na may sasabihin ka sa kanya, parang unti-unti mong pagdududahan na yung sarili mo eh. Ma-OA ba talaga ako? O madrama ba talaga ako? Yan yung mga hindi mo namamalayan na ginagaslight ka na nung lalaki. Gaslighting na yung tawag diyan kasi pinapalabas niya palagi na ikaw ang problema. Ang problema diyan, kapag tinolerate mo yan, yung gaslighting na yan, mawawalan ka ng ng kumpiyansa sa sarili mo. Yung confidence mo mawawala, yung self-esteem mo bumababa. Yun ang magiging problema diyan kapag hinahayaan mo yung gaslighting. Okay, red flag number 3, yung situationship lang kayo. Yun lang kayang ibigay sa'yo. Ito yung situationship, medyo bago to sa pandinig ko. Alam nyo namang may edad na si Ate Lors. Kami nung time namin, ang tawag ay MU. Kung alam nyo pa yan, mga millennials, yung mutual understanding. Diba? Kape tayo. Tea, pero coffee yan. So, kami noon mutual understanding. Ngayon pala, situationship na ang tawag. So, red flag yan. Kung ang gusto lang sa'yo ng lalaki, situationship. Kasi, kapag tinanong mo siya, ano ba talaga tayo? Ang isasagot lang sa'yo, let's go with the flow. Huwag mo na label, di ba? Complicated pa kasi yung situation. Di ba? Chill lang tayo. Enjoy lang natin, di ba? Ang ibig sabihin yan, ang gusto niya lang sa'yo, yung access sa'yo, di ba? Pero ayaw niya ng responsibility. Gusto niya may access siya sa'yo, pero ayaw niya ng responsibility. Inulit ko
Ayaw niya ng responsibility, pero gusto niya may access sa'yo o magamit ka. So, kayo na nakakaalam niyan, anong access yung gusto niya sa'yo. Katawan mo ba, pera mo ba, oras mo ba, o yung convenience habang kasama ka, kayo nakakaalam niyan. Ano lang ang gustong i-access sa inyo. Ayaw ng seryosong relasyon, pero gusto ng access sa inyo. So, kayo makakasagot niyan. Pwede nyo rin i-comment below anong access ba yung gusto ng lalaki sa inyo. Red flag number 4, itong pinakamatindi, di ba? May pattern ng pananakit, di ba? Emotional man yan or physical na pananakit, ha? Ito talagang, dapat to talagang unacceptable talaga to, mga kababaihan. Pag talagang lumalapat na yung kamay sa inyo, pati yung mga masasakit na salita, dapat kung nakita nyo na yan sa umpisa, wag na. Wag nyo nang tanggapin. Wag nyo nang ipasok or ipilit na isama sa buhay nyo. Kapag nakitaan nyo na ng ganito, na may pattern na pwedeng manakit sa'yo emotionally at physically. Kasi hindi lahat naman ng abuse hahanapan mo ng pasa-pasa dyan. Hindi. Ang abuse nandyan yung panlalait. Abuse na rin yan. Paninigaw, panunumbat sa nakaraan mo, pagpaparamdam na wala kang kwenta. Abuse din yan. Yung mga yan, di ba? Hindi lang yung basta ginugulpi ka, di ba? Ang pinakamapanganib talaga dyan, kapag nasanay ka na, naging normal na sa'yo. Di ba? Ang hindi dapat, nagiging normal sa'yo, ang hindi dapat na tinatanggap. Hinahayaan mo kasi, pumapayag ka. Nagiging normal ang hindi normal. Kasi palagi, halimbawa, pinagsisigawan ka nung lalaki sa harapan ng mga kaibigan mo. Sasabihin ng kaibigan mo, bakit pinapabayaan mo na ginaganyan ka? Anong isasagot mo? Hayaan mo lang, normal na sa amin to. Di ba? Naririnig natin yan sa ibang babae, di ba? Na nagsisigawan sila, tapos sabihin lang sa'yo, huwag nyo nang pansinin, normal lang sa amin to. Naggugulpihan na sila dyan, sasabihin mo, normal kasi sa amin yan. Ganyan talaga kami magmahalan. Wow! Di ba? Hanggang sa, sige, bugbog. For sure, palala ng palala yan, pataas ng level yan, di ba? Yung normal mo, normal na normal sa'yo, hanggang sa bandang huli, or napatay ka na nung lalaki sa bugbog, normal pa rin. Di ba? So, mga kababaihan, kapag nakitaan yung ganyan, lalo na yung mainitin ang ulo ng lalaki, konting bagay, nakamura na kaagad, nakasigaw na kaagad sa'yo. Akala mo naman, naging asawa ka lang or naging girlfriend ka lang, nabili niya na ang pagkatao mo. Lahat na pwede niyang gawin sa'yo. Huwag kayong pumayag, mga kababaihan. Huwag kayong pumayag ng ganun. Diba? Igalang nyo yung sarili nyo, igalang nyo yung katawan nyo, igalang nyo yung damdamin nyo. Okay? Ito, red flag number 5, kapag nagsisimula pa lang kayo sa relasyon nyo, nagliligawan, or early stage ng relationship nyo, talagang hindi ka pinapakilala, hindi ka nilalantad, diba? Hindi ka sinasama sa circle niya. Ayaw kang i-post sa social media, wala. Parang private yung inyong relasyon, yung ikaw parang hindi nag-i-exist sa mundo niya, parang, diba, gusto lang niya patago. Red flag yan talaga naman, di ba? Tanungin mo sarili mo, kung mahal ka niya, bakit parang sekreto? Bakit sinisikreto ka? So, ang lalaking seryoso, hindi ganyan. Pagmamalaki ka niyan, di ba? Hindi ka ikakahiya, di ba? Naranasan nyo yan, mga babae. Kapag yung lalaki talagang interesado sa'yo at proud na proud sa'yo, di ba? Pinapakilala, ikaw na nga tumatanggi kasi, di ba, parang, teka lang, di ba? Busy pa ako, ganyan, dadaling ka na. O kaya naman, sabihin sa'yo ng lalaki, papakilala na kita sa magulang ko. Di ba, minsan, ikaw pa yung umaatras na babae dahil, teka muna, di ba? Parang gusto mo, alamin mo muna kung talagang seryoso ka dun sa lalaki bago ka humarap sa pamilya niya. Pero, yan yung interesado talaga na lalaki. Iharap ka sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya. Pero kung hindi, red flag yan. Okay, red flag number 6, ginagawa niyang normal ang panloloko. Yung parang sasabihin niya sa'yo, alam mo, natural lang sa lalaki ang tumingin sa iba. Alam mo, ano ka ba naman? Ganyan naman lahat ng lalaki, no? Ikaw lang naman ang sensitive. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya?
minamanipulate ang isip nyo, minamanipulate kayo. Inihahanda na ang isip mo na kapag nagloko siya, balang araw, kung magloloko siya, ikaw pa rin ang mag-a-adjust. So, dapat kapag nagloko siya, mag-adjust ka kasi normal lang. Normal lang na tumingin sa iba. Normal lang na matukso ang lalaki. Ganyan talaga ang lalaki. Parang mindset ka na gano'n. Para kung sakali na magawa niya yon, ikaw ang mag-a-adjust at mapapatawad mo siya, di ba? Pine-prepare ka niya na kapag nangyari yon, andyan ka pa rin. Kinukondisyon ka niya. So, red flag yan. Okay? Ito, red flag. Number 7, yung ikaw lang ang may effort. Ay naku, napakaraming babaeng ganito. Na talaga namang makikita mo, siya lang ang nag-iintindi, siya lang ang nag-a-adjust, siya ang nagbababa ng pride, siya nag-aayos ng problema. Diba? Siya ang nagpo-provide. Yan ang mahirap. Ikaw na naghahanap buhay, ikaw na lahat-lahat. Yun din. Ikaw lang din ang umiiyak sa gabi. Tapos, habang siya, chill lang, relax lang, di ba? Ang healthy na relationship, alam nyo, balanse. Alam nyo yan. Actually, lahat naman alam nyo. Alam natin mga babae, ang problema nga, pag nabubulag tayo sa pagmamahal, pag nabubulag tayo sa emosyon, kaya nga balansehin nyo, huwag nyo gamitin puro puso, gamitin nyo yung isip nyo, lalo na yung mga kabataan dyan. Kasi syempre, ito, naranasan ko rin to naging bulag-bulag, kaya nga, ang dami ko naranasan sa buhay, kasi nga hindi ko rin tiningnan yung mga red flags na yan. Kaya nga, sinishare ko ngayon para kung sakali, di ba, huwag nyo nang danasin, lalo mga kabataan, huwag nyo nang danasin, pag-isipan nyo na to. Kasi kami, dinanas muna namin bago kami matuto, kasi wala namang nagsabi sa amin na matatanda na ganito. Ngayon nga, ito yung intention ko sa video na ito, lalo na para sa mga kabataan, na malaman nyo to kaagad ng maaga para mapaghandaan nyo yung papasukin yung relasyon, di ba? Ito rin yung advantage ng internet. Kasi maaga yung nalalaman. Actually, mag-research kayo, palakasin nyo ang emotional intelligence ninyo bago kayo pumasok sa seryosong relasyon. Tandaan nyo lang na ang healthy na relationship ay palaging balanse. Balanse ang effort ninyong dalawa, balanse ang pag-aaruga nyo sa bawat isa, lalong-lalo na yung respeto nyo sa isa't isa. Pero kapag ikaw lang ang lumalaban sa relasyon na yan, baka ikaw lang talaga ang may gusto ng relasyon na yan. Pag ganyan, isip-isip na po mga kababaihan, isip-isip. Hindi pwedeng puro kayo lang. Ayan, red flag number 8, sobrang selos. As in, sobrang selos. Yung nagseselos ng wala na sa lugar, yung lahat na lang ng kausapin mo, matingnan mo, mag-like ka lang sa isang post ng kaibigan mo, di ba? Pinagseselosan na. Pag ganyan kasi sobrang selos, maya't maya ang away niyan. Dinumero na kilos mo, hindi mo na alam anong gagawin mo, anong titingnan mo, saan ka pepwesto, anong susuotin mo, kasi lahat na yan, pagsisimulan ng away, ang hirap kumilos ng ganyan. Halos dinumero yung kilos mo. Huwag kayong malilito sa selos at pagmamahal, di ba? Yung iba kasi, yung ibang mga kababaihan, tanggapin nyo na feel nyo kapag nagseselos. Kasi feeling nyo, mahal na mahal kayo. Ang problema, oo, normal na magselos. Pero, pang-add lang ito ng spice sa relationship ninyo. Tandaan nyo, yung selos minsan-minsan. Diba? After ng selos, mag-aaway kayo ng konti. After naman magkabati kayo, diba? Parang ang sarap-sarap sa feeling, diba? Kaya nga, yung konting selos, pang-add yan ng spice ng ating relasyon para hindi boring yung ating relasyon. Pero, kapag pag sobra na, ito na yung nag-a-add na to ng problema, ng sakitan, ng bugbugan, ng sigawan, hanggang yung iba nga, napapatay pa ng dahil sa sobrang selos, di ba? Lang tandaan nyo mga kababaihan, kapag sa umpisa pa lang nakita nyo na yung sobrang selos, tapos inakala nyo na pagmamahal yun, natural, gagawin nyo, hahayaan nyo yung sitwasyon na ganyan. Ang magiging problema dyan, magiging normal yan. Pero imposible na hindi yan mag-subside. Sigurado yung selos na yan, yung away na yan, pataas ng level yan. Palala ng palala ang away nyo.
Baka umaasa kayo na, hindi, pag tagal-tagal, mababawasan din yan, yung selos na yan. Mababawasan din yung pag-aaway namin. Paano kung lalong lumala? Paano na? Diba? Parang yung pananakit, diba? Ginagawa mong normal. Tapos yung selos at away, ginagawa mo lang din normal kasi mahal ka. Pag-aralan nyo maigi ha. Hindi pwedeng mamuhay kayo ng dinumero yung kilos nyo sa loob ng isang relasyon. Okay, so natapos na natin yung 8 senyales ng mga red flags. Sana may natutunan kayo. Pero yung mga red flags na yan, halimbawa, hindi naman porke may nakita kayo dyan na 1, 2 red flag, tatalikuran nyo na yung relasyon nyo or aayawan nyo na. I-analyze nyo. Naglatag lang ako sa inyo ng mga halimbawa. Pero kung 8, yung 8 na yan ay nakikita nyo dun sa karelasyon nyo, mag-isip-isip na kayo. Todo-todong pag-iisip at pag-analyze, okay? And good luck sa inyo kung ano man yung nakita nyong red flag sa karelasyon nyo. Doon naman sa mga nagsisimula pa lang mag-date, swerte nyo at alam nyo na yung mga red flags, parang awa nyo na. Tingnan nyo yung mga red flags at wag na wag nyong i-ignore ang nararamdaman nyo, yung mga gut feeling nyo, nakita nyo na may red flag, wag nyong hayaan natakpan na lang ng emosyon, nang dahil sa kagustuhan nyo dun sa lalaki, i-ignore nyo lahat ng red flags na nakita ninyo. Mahirapan kayo dyan. Pag nakapasok na kayo sa relasyon tapos lumabas yung lahat ng red flag na yan, mahirap lumabas. Okay? So, tandaan nyo na lang, ang tamang lalaki, hindi ka paluluhain, hindi ka iiwanan sa stress na relasyon, hindi nagdududa sa halaga mo, at hindi pinaparamdam na hindi ka worth o hindi ka karapat-dapat sa kanila. Siyempre, kung tamang lalaki yan, payapa ang iyong buhay, payapa ang iyong relasyon. May peace of mind. So, sa mga babae na nakikinig ngayon na nakarelate at pagod na kayo sa inyong relasyon dahil nasa inyo lahat ng red flags na yan, tapos unti-unti na kayong nauubos, ang feeling nyo para kayong kandila na nauupos sa sobrang pagod nyo na sa relasyon na yan, mag-isip-isip na po kayo. Ang pagmamahal ay hindi dapat nililimos at hindi dapat yan na pinagmamakaawa, pati ang respeto. Importante kung sino ang pumili sa inyo. Ang importante, alam nyong piliin ang sarili nyo. Tandaan na darating at darating din ang lalaki na para sa'yo. Hintayin mo lang, kusang dumarating yan. Minsan kasi kapag kung sino pa yung ipipilit mo, yan yung magiging problema mo. Okay, so thank you again sa pagsama sa akin sa video na ito. Sana ay makasama ko pa kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you so much. Bye-bye.